Kasi hindi ako papayag. Ngayon, kung malapit lang naman ang election 3 years, tatakbo ako ng mayor, mauubos kayo, tignan niyo. Ano ba ba? Walang kung ano natin sa atin, hindi ko nakakabit. Yun yung mga gusto ko nating naririnig. Yung tipong yung mga kriminal, yung mga gumagawa ng masasama, mauubos kayo pagka hindi kayo ako, yari kayo sa akin. Bago ho natin umpisa ng ating talakayan, isa ho munang masigabong palakpakan para dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. By the way, nakatambay nga ho pala tayo dito sa FB page ng Third Floor Studio, Your Happy Network. No? Ito ho ang live feed dyan sa gaganaping press con nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kasama itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Makaibalita ho tayo kung anong mga pag-uusapan nila dito. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, click lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video pagka meron ho tayong bagong upload. Heto na ho mga kababayan, di na ho natin patatagalin to. Uumpisahan ho natin ang video doon sa pagdating nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte diyan sa venue. Heto na ho. Dito ho sa bahagi ng video na to, medyo naghihintay lang yung ating mga kasama, no? Kung saan man yan, no? Mag-ingat kayo, no? Pagkapauwi mamaya. Dito ho sa bahagi ng video na to, wala pa itong si Pangulo Rodrigo Duterte, pero patating na ho ata. Ayos. Balakpakan. Duterte. Ayan ho, si Atty. Trixie Cruz Angeles, ibang klase naman yan. Saludo. Ayos. Grabe naman itong si Tatay Diggs. Grabe, ang dami nakakabisa. Kaya maging tayo dito sa PH Update. Sobrang namiss natin yung mama na yun. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan ho, si Atty. Trix. Dire-diretso lang ho tayo. Wala ho tayong ibang pag-uusapan ngayon dahil napakaraming mga kaganapan. Ibibigay lang ho natin ang ating mga punto de vista sa mga nangyayari ngayon. No? Settle down. Ito na. Settle down. Grabe palakpakan ho natin. Ito si Atty. Trixie Cruz Angeles. Grabe naman yan. Ibang klase o. Magaling. Yung grabe yung nangyari kay Senator Jingo Estrada dito kay Dilima, ibang klase. Hindi ho tayo makapaniwala doon sa mga ibinuko nitong si Senator Jingo Estrada. Ang tagal mong DOJ Secretary, hindi mo man lamang ayun siya doon. Ito si Yusek Loring Padre. No, hindi mo man lamang kinasuhan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Talagang mabibigat ang kanyang mga linabag, no, di ba? Lang ho yun na talagang inggit lang itong si Dilima kay dating Pangulo Rodrigo Duterte noong mga panahon na yun. Kasi human rights siya. Ayun, mapapanggang sa ngayon itong si Tatay Diggs, wala ho siyang wala naman ho talaga siyang kasong kinahaharap, lalo na walang kaso dyan sa AJK, walang kaso ng korupsyon, wala ho, malinis. Marami ho mga alingas-kas sa chismis. Pero yung mga actual na kaso dito kay Tatay Digong, wala ho siyang ganun. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Yun, welcome to, this is an informal Q&A. We'll just be going through some of the key points that the former president had during his interview in the Senate today. So we can proceed immediately to the first questions. We'll call you out randomly. Just raise your hand. Para wala nang preliminary speech. We'll go straight ahead. Miss Pam? Marlon. Nanonood tayo sa Third Floor Studio. Unang magtatanong, Third Floor Studio din. Palakpakan natin. Diba? Ibang klase. Ayaw nyo hong maniwala itong mukha natin. Tanongin nyo yan si Madam Pamela. Nakita na ho tayo ng ali na yan. Tingnan nyo ho, tanongin nyo. Naman ho, kita naman ho mga kababayan. Ayan ho. Ayan ho, di ba? Tuloy. Good evening, Mr. President. Si Sir Marlon. Congratulations po, ang galing-galing niyo.
sa Senate. Palakpakan, palakpakan. Ano po pakiramdam niyo ngayon at nasabi niyo ang halos lahat ng gusto niyo sabihin sa Senado kanina? Yo, Alam mo, ganda. Ganda ng tanong ni Sir Marlon. kulang pa ngayon eh. Palakpakan! Ang tagal na akong nagsasalita ni Tatay Digong, halos talaga siya bumibira doon. Kulang pa ho pala yun. Ibang klase. Saludo ho talaga dito kay dating Pangulo. Ang husay, ang husay. Ito yan. Napakarami hong problema. Ito in connection with law and order or peace and order. Mamili ka na dyan sa dalawang. Salita. Alam mo kasi ang what bogs down really is ang number one natin, ang front is really the police. Yung sila yung una nating vanguard. But maraming pagkukulang sa police. Hindi dahil sa police, kundi dahil sa suporta ng gobyerno rin sa police. If you want equality police service, you have to support the police. Correct. Noong panahon ko, may palimbasa mayaman ang syudad ng Davao because at that time, talagang there was a blooming of everything. Nagkaroon ng pera ang Davao. So in return, sinuportahan ko yung police because were it not for the police, hindi magkaroon ng law and order, pati hindi magkaroon ng progress ang syudad ng Davao. Nangunguna at noon panahon ko, without batting an eyelash, hindi naman ako nagyayabang, nauna kami sa Davao. Because inuna ko yung law and order. Along the way, marami akong nasagasaan. Karamihan niyang kriminal. Maraming namatay na kriminal. Hindi ko I'm not evading anything. Either encounter or whatever you want it to mean, bahala na kayo. Basta yung pag sinabi ko sa police, dahil nga prosecutor ako, matagal akong fiscal sa Davao, nakikita ko yung problema. So nang nag-mayor ako, sinabi ko, gusto ko ito. Sabi ko sa police, wala akong pakialam kung basta make the city peaceful. Yeah, along the way, yun yung sinasabi nila mga extrajudicial killing sa Davao. Nanguna yun eh. Davao Death Squad. Wala na akong pakialam. Ang akin ang resulta. Correct. Dahil ako nagpa-elect ng mayor, I promise the people that I will restore order in the city. Palakpakan ho natin ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sana ho, sana lahat ng mayor sa Pilipinas ganito eh. Sana lahat ng mayor sa Pilipinas ganito ho, no? Kaso kumbaga lang yan, kumbaga sa mga itong si Tatay Digong, isa ho siyang diamante, no? Napaka-rare. Napaka-rare ho nating makakita ng ganitong klaseng individual na ibibigay niya pati yung buhay niya para lang sa public service. Ibang klase ho. Saludo. Saludo kay Tatay Digong. Palakpakan ho natin ng isang beses pa. Tigas. Ngayon naman ho, dyan sa usapan na yan, meron hong maganda sa kanan. Ayan. Diba? Si Atty. Trixie, siyempre. Pero ngayon, titingin na sa kanan itong si titingnan na siya sa kaliwa kasi nandyan na itong si Atty. Trixie, di ba? Kanina, di daw siya tumitingin. Yun naman talaga naman hong nakakatawa yung banat na yun si Senator Jinggoy. Ibang klase ho yung banat niya na yun.
Loy, progressive. saludo, Ah. saludo. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pati tao, in a matter of about 3 years pag-upo ko, nag-bloom ang Davao. Nanguna. Correct. So sa Davao noon, magtindig lang ang pulis dyan at traffic, pumasok na itong mga NPA na to, pak, 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 pak. In one day, minsan may 4 na pulis o 5 pulis ako natutumba. Kaya nung na-mayor ako, umakyat ako sa bukid. Kinausap ko itong New People's Front. ang mali naman itong yung mga liderato nila, nandito rin sa pamilya nila, nasa baba, sa syudad. Sila yung mga student leaders na naging radical, doon sa taas, naging commanders. Patay dito, patay doon. Sabi ko sa kanila, alam mo, hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Hindi kayo huminto. Pag humirit kayo ng isa, hihiritan ko kayo ng inosente. Kayo, mga kriminal. Tayo, mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo. Pero kung hindi ninyo hintuan niyan sa siyudad ko, sa Davao City, pag binira ninyo yung mga pulis ko, hindi ninyo hintuan yan. Uubusin ko yung pamilya. Susunugin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Grabe, yung tapang nitong si Tatay Digong. Isa pong palakpakan. Grabe, na-overwhelm ho tayo sa mga ganitong klaseng litanya ni Tatay Digong. Nakakamiss lang ho, di ba? Sana araw-araw ho natin siya naririnig yung mga litanya yan. Kasi nakakabuhay ho ng dugo, yung nakakabuhay ng pagiging makabayan. Ngayon ho kasi kung maririnig ho natin ang mga litanya, nitong mga politiko na to na nandyan sa Tuwad Committee, imbis na mabuhay, umalaw yung ating pagka-makabayan, nawawala ho. Kumbaga, kulang na lang ho, masuka tayo di ba? Yung tipong nakakalungkot maging Pilipino. Pero pagka itong mama na to, naririnig ho nating nagsasalita, parang yung natin, pagiging makabayan, nabubuhay ho, no? Kaya, nagkaroon kami ng truth. Kung mamili kayo, you cannot fuck this city for all time. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa syudad ko, ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukid, bababaan kayo, pinapatay ninyo yung mga barangay captain, pinapatay ninyo. Ito, tanong ko lang isingit lang tayo. Sa tingin niyo ho ba kayang sabihin nitong si Marcos Jr. yung mga litanya na yan, nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Di ba? Hindi ho niya si kaya. Nauutal-utalo itong partida. Tanda na ni Tatay Digong, pero yung pagka naaalala niya kung anong ginawa niya para mapaganda niya yung Davao, talagang nailalatag ho niya. Detalyado. Ibang klase ho itong mama na to. Kaya saludo ho tayo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga nagtatanong kung bakit talagang napakatindi natin kung sumuporta dito kay Tatay Diggs. Dahil ho dyan sa mga prinsipyo niya na yan, kaya niya hong isugalang sarili niyang buhay para lang maprotektahan yung mga ordinaryong Pilipino. At matapos ang paghahari-harian ng mga kriminal na yan. Diyan sa House of Representatives, marami hong ganyan, sa totoo lang. Yung mga polis, nandito naman yung mga pamilya ninyo. Gagawin, pagka ganun, magkapatse tayo. Kapatse yan. So, patayin mo yun, patayin ko rin dito. So, mamili kayo. Kasi mamili ako na ayaw kong mapahiya. Kasi ang campaign slogan ko, Davao City will be peaceful. At gagawin ko yan. Kaya nanguna kami. Galing. Galing. Receive seat. Dumata ang Davao. Maraming nainggit. Kasi maganda ang Davao. Sila makakasya. Hanggang ngayon,
yung yung tipong mainggit, ano yun nature ng tao yun, sa totoo lang. Marami ho talagang inggit. No, pero yung inggit na nakita mo yung isang bagay na yan at gagawin mong inspirasyon para mapabuti ang buhay mo, magpalakpakan ho tayo doon. Makita mo ang syudad ng Davao na yan, nainggit ka, grabe, ang ganda naman ng Davao. Gayahin ko nga itong ginagawa ni Digong. Dapat ganun ho sana yung pagiging inggit, di ba? Hindi yung inggit ka tapos sisiraan mo yung tipong EJK. Napakapangit tong napakapangit ng ginagawa nila dito sa na to, Davao. Wala na nga ho tayong mga syudad dito sa ating bansa na pwede natin maipagmalaki dahil tahimik. Pag nagpunta kayo dyan, talagang safety kayo. Ngayon, ang gustong iportray ng administrasyon na to, yung mismong Davao na yan, pag nagpunta kayo dyan, napakagulo. Para lang magamit ho nila yung ganong naratibo sa 2025 midterm election. No, talaga naman, napakarami hong kaganapan. Wala pa ho tayo sa election season, yung campaign season, no? Yun. Saludo talaga. So, parang Indian style. Apache Besot. Alam mo, Nose to nose. pag-iusap tayo dito, pero kung Eye hindi to tayo eye. makaintindihan, Mata sa mata. hiyain mo ako, magkahiyaan tayo, magpatayan talaga tayo dito. Mr. President, Na kung gusto ninyong innocent isali natin, kayo. Araw-araw nyo pinapatay niyo mga pulis. Ito yan. Yeah. Ay, galing. Unang latag pa lang niya. Basta yung mga pulis, akin yan, sagot ko kayo. Basta gawin nyo lang trabaho nyo. Ganun, kasi kung gusto mo ng kapayapaan, dapat mahalin mo at pangalagaan mo yung nagpapatupad ng kapayapaan. Sino ba maghahatid ng kapayapaan? Di ka pulisan din. Kaya nga yung mga panahon na to, yung mga pulis na nakakarinig dito sa mga sinasabi na to ni Digong. Sobrang Tatay Diggs, punta ka na sa Malacanang, miss ka na namin. Ganyan nararamdaman. Kayo ho ba, hindi ganun nararamdaman nyo? Ako kasi ganun nararamdaman ko. Kung pwede lang, Tatay Diggs, punta ka na doon. No? Anuhin na natin yan si Bangag. Wala naman ho tayong pakinabang dyan sa Bangag na yan. Kung pwede lang ho sana talaga. No? Mr. President, walang duda ho na legacy at napagtagumpayan yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Naniniwala pa kayo na bumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Sir Marlon yan, no? Baka third floor studio yan. Palakpakan mo muna natin. Tikas, no? Tikas. Troy. Alam ko, pero nagdidistansya ako. Kasi retired na ako eh. At kung magsalita man ako, wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nasusunod. Kung hindi mo na kayang wala ka na niyan, tahimik ka na lang. Pero bumabalik sila. Pati sa syudad mo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na, look, pagka nakaupo dyan sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag ninyo kaming hiyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor, na babaeng, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila dyan sa syudad, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na peaceful na kasi ang Davao. Huwag na ninyong kasi hindi ako papayag
Ngayon, kung malapit lang naman ang election 3 years, tatakbo ako ng mayor, mauubos kayo, tignan niyo. Putang ina niyo. Ano ba ba? Wala kung ano natin sa atin, hindi ko nakakamiss. Yun yung mga gusto ko nating naririnig. Yung tipong yung mga kriminal, yung mga gumagawa ng masasama, mauubos kayo pagka hindi kayo naku, yari kayo sa akin. Mga ganyan yung hinahanap nating leader. Yung hindi yung mismong leader mo, naliling sa ipinagbabawal na pulburo. Thank you. Palakpakan! Ibang klase Ano talaga. ito? Pag president, bababa ako ng mayor. Day 1, putang ina. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan lang naman anong gwahe alam nila. Ayaw rin na sabihin dyan sa Congress kasi it would be maybe Grabe yung utak ni Tatay Digong. Ibang klase yung utak niya. pero para sa akin, prangkaprangkahan tao. Wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong kriminal, hindi mo madala ng drama na, the rule of law. Okay. Thank you, sir. Hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap mo yung rule of law, naiintindihan nila. Iputang ina, ano alam yung rule of law? Rule of the money yan sila. And the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo, Adre, gagawain ko sa iyo. Pag hinold up mo isang pamilya, ni-rape mo, tapos pinatay mo, masiguro, nung mayor ako, hahanapin kita, papatayin kita. Hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan, paski nung na-presidente ako. Walang kwenta dito. I mean, it could cost maybe my life someday. Kasi yung pinatay ko, medyo nag-ano rin yun eh. May galit rin yun sila sa akin. Pero, sige, ano tayo, total, matanda na rin ako. Yung sinabi ko, nung tumakbo ako ng mayor, at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs. Kasi talagang yayariin ko kayo. Nung na-presidente, marami. Kaya yung sinabi, hindi ako nagbiro no yung Manila Bay na puno talaga yan. Ay, kung hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nagkakaroon ng spasm dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag magtakbo ako uli, alam hindi mo yung takbo. Kung baski magtakbo lang ako ng mayor, ubos kayo. Alam mo itong mga putang inan to. Alam mo kung bakit? Alam itong mga kriminal, ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Baril. Alam mo lakas loob nila? Correct. Civilian, walang baril. Akyatin na ng bahay, walang mga baril. Hold upin nila, walang mga baril. Ako gusto ko kung gagawa ng illegal itong si Marcos Jr., punta siya sa Davao pagka mayor na si Tatay Digong. Di ba? Para matapos na uusapan, si VP Sara na. Umay na ho tayo sa mga kapalpakan ng administration na to. Para at least, no, yung tipong makakita na naman tayo ng matitinding regodon dyan sa House of Representatives, sa Senado, magkakabalasahan na. At dyan sa kapulisan, bumalik na yung dating
paningin ng ating mga kababayan dito sa mga kapulisan na to. Kasi ngayong mga panahon na to, nagbago ho lahat yun. Mula noong naupo itong si Marcos Jr. Nakita nyo naman ho, dun sa KOJC, nangyari sa KOJC, libu-libong pulis, napakarami ho. No? Tapos nung nagkaroon ng bagyong Christine, nakita nyo ho ba na yung mga responding mga otoridad, iilan lang ho. Madami pa ho yung mga volunteer. Pero pagka yung kay Pastor Apollo Kibuloy ang ginagawa nila, paghahanap na ginagawa nila, naku, magdi-deploy yan ng libu-libong mga pulis. Pero pagka search, rescue operation, wala ho. Yung mga Anderson, yun ang asa. Pero bigyan mo lahat ng baril. Di magkalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig para tutang talaga kayo. Kasi ako naman, grabe, nabuhay yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Gising na gising lahat. 10 Commandments. I give importance to every command yung utos ng Diyos. Pero lang yung thou shalt not commit. Mukhang hindi ko nasunod yan. Napapahiling na lang po si Atty. Trixie Cruz Angeles. Napapailing. Ang dami ko kasing segue ni Tatay Digong. Oo. Pero okay, di ba? Nakakamiss siyang ganyan. Yun naman sinabi ng Diyos na, ito, kumamin. Pag hindi nyo sinunod, dununin ko kayo. Wala man. Yun, 10 Commandments. Tapos tayo nakikinig, so, pero kung sinabi ng Diyos na, ito yung commandments ko. Sundin ninyo pag papatayin ko kayo. Gatitino itong mundong ito. Oy, teka lang ha, dun sa mga na-impress dito kay Senator Jinggoy Estrada. Maganda lang ang performance niya doon sa investigasyon. Maganda lang yung mga tanong niya kasi meron nung nakaraan niya mga dilawan na yan at itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero wag niyo hong masamain ha. Yang si Senator Jinggoy Estrada ngayong mga panahon na to, hindi niya binalasa itong si Tatay Digong. Pero pagdating sa tayo sa mga issue sa ating pamahalaan, bokyaho sa atin niya si Jinggoy. Okay lang yung naging tanong niya, pero yung ibig sabihin ba nito, yung pagdating dun sa mga issue na kailangan pag-usapan, nagsasalita itong mama na to. Hindi ho. Diyan lang kasi oras na nga naman para talagang magantihan niya itong mga hindi naman pagiganti siguro dahil na rin, tama naman yung mga punto de vista niya. Yun nga lang talagang binalasa niya ito si dating Senadora Leila de Lima. Yan ang mahirap. Kasi hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero ang isa itong criminal, society and criminal, malakas loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian, hindi talaga makipagpatayan yan. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa. Ibang usapan na yun. Lalo na patayin mo. Nung na-mayor ako, presidente ako, hindi kita talaga bubuhayin. Tapos sabihin na rule of law, hindi kailan. Natatawa na to si Atty. Trixie. Marami pa kong magtatanong, Mr. President. Nung fiscal pa ako, hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nakapending pa. Natapos na lang ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na lang ako. Putang ina yung mga kaso sa alam mo kasi pagka may pera, lalo yung mga terorista, they can afford lawyers. Correct, and they correct. can delay the case until kingdom come, until you rot waiting for justice. Yan ang totoo.
dyan. Ayaw ko sa Amerika, I would not attempt to compare my country with. Wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, lalo kung wala ka ng pera, at tapos wala kang follow-up, yung mga mayaman na mga agrabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero yung ordinaryong taong hinold up mo, pinatay mo, wala na yun. Kaya, magprangkahan, sabihin, alam ko maraming pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong mga ulol kayo, walang mangyari sa bayan. Kung nakinig ako dito sa rule of law, mga ganon, walang mangyari sa Davao. Hanggang ngayon, Davao will be crawling and maybe rotting. So, mamili kayo. No, presidente ako. Nabi ko. Lalo ng mga foreigners. Anak ka ng but what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko, then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako isang rason bakit kita bubuhayin. Litse ka. Bigyan mo akong rason. Kriminal ka. Drugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Ay, sabihin mo, yung due process, hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso. Alam ninyo, alam ng Pilipino, ganun ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ng abogado yan, wala. Postpone dito, postpone doon hanggang ultimately surrender yung complainant. Sir, Lalo na yung walang pera. next question. Sino po? MJ? Patay rin. Walang same answer. Sir, may gabi. Oh. Kaya nga. Sir, anong komento nyo doon sa binuking kanina ni Colonel Grijaldo na yung yung po yung sabi niyo rin po kanina perjury, yung pagharap nila na may suggested na mga Wala, I'm sorry but hindi ko nakuha yun either wala pa ako yung Teka lang ha, mapahanggang sa ngayon ho, nagtatanong kung nasaan si PH. Gusto niyo ho ba talaga makita si PH? Sinipa ako na ho siya. Sinipa ako na ho siya. End of contract na ho siya. Kayo ho, tanong ho natin dyan sa baba, sinong yun ho bang si PH o itong pinsan ni PH ang gusto niyo makita dito? Comment nyo ho sa baba ng ating mapag-usapan niya. Kausapin ko ho siya, baka kung gusto niya pang bumalag, di magpapahinga na ho tayo. Siya na ho bahala dito. Alam mo, hindi naman, in fairness to Garman, hindi naman talaga ibig sabihin mo na hindi totoo. Ang totoo na yung pangalan niya, Garma of Legal Age. Tama yan.
occupation. Tama yan. Pero yung third and fourth paragraph, hindi na tama yun. So, parang true or false ka dyan eh. Anak, kayo mismong, hindi na kailangan manggaling sa bunganga ako. I'd like to address myself to the Filipino people. Hindi na kailangan na magkyak-kyak ako dito. I was once upon a time a president. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Alam ninyo ang sitwasyon. Alam ninyo yung maglakad ka ron ng gabi ngayon din sa ano, be? Maglakad ka lang, mag-ikot ka ng mga Manila kung makaikot ka ng buhay. Sa syudad ko, kasi ako ang umiikot. At ako yung pumapatay. Hindi naman sila. Ayos, galing talaga to si Tatay Digso. Kakamiss! Simple na lang tayo. Simple logic. Mathematics. Bakit tayo patalo sa mga bad boys? Bakit tayo magtatalo sa mga kriminal? Bakit tayo matakot dito sa mga sindikatong putang inang mga to? Bakit ako matakot sa mga durugista? Dahil takot ako mamatay, ay putang ina. Siguraduhin mo lang, unahan mo ako kapag hindi, naabutan kita. Talagang, kayo mga, wala, lalo na sa siyudad ko. Yung mayor, anak ko, huwag mong, ngayon ako. Yung siyudad ko, malinis yan. Huwag kang pumunta dayo na magdumi ka. Find another toilet. Marami dito sa Pilipinas o dito. Better still go out of the country and go somewhere else. Next question tayo. Next question. Sorry. No, it's okay. It's okay, I'm sorry. Nagtatanong na rin ako. Pati ako dito, maingay rin eh. Tablang. Mabuti, paminsan-minsan na lang kasi ako na pumunta dito, hindi naman tayo. Kaya hindi ako nagbibiro. Sorry. Naglaki ako sa gobyerno, empleyado lang. Prosecutor hanggang presidente. Sweldo lang ako. Kaya kung punta ako dito magpamasahe, big deal na yan sa akin. Idabalik yung back and forth. Gastos yan. Noon kasi charge mo sa gobyerno. Ngayon ko ako i-charge. Sa asawa ko, mumurahin pa ako niyan. Wala ka nang iniintrigo buwan-buwan tapos ngayon dito ka pa maghi sa akin. Kaya hindi ako nagpapatawa. Kaya sabi ko na kanina, gusto niyo ubusin na ninyo yung tanong ninyo ngayon. 24 oras tayo hanggang bukas. Kasi mahirap magbiyahe dito. Maggastos na naman ako. May savings ako. Malaki ang savings ko. Malaki ang sweldo ng pag-retire ko. Ang problema, hanggang kailan ako dito o kailan ako mamatay. Ngayon, 73 ako. Kung paabutin ako ng Diyos ng 95, saan ako maghanap ng panggastos?
maghingi pa ako sa mga anak ko na puro hirap rin. Wala man ng anak na milyonaryo. Magtanong kayo sa Davao. Tignan niyo yung mga bahay namin. Bahay nga. Pero sabihin mong maluho, mansyon. Tignan yung masakyan namin. Ako, 79 years old. Hindi naman totoo yan, ako 79. Nakawag pa kaya ako ng 79 years old. Makakita dito ng 79 years old. Utang inyo, papatayin ko kayo. You think a 79-year-old guy can threaten criminals? Kasi yan sila pantakot lang yan. Kasi kung itong gobyerno na ito, kung maaari lang, magpabili ng baril na mura. Kasi yung paltik sa Danau lang, lisensya, bigyan mo lahat ng tao ng baril. Di ba? Tabla na. Yung mga kriminal, gano'n yung magkagong yan. Kaya ako, wala akong, alam mo, ang pasensya ko, ang pasensya sa kapwa ko tao hanggang ganyang kataas. Kriminal, ganyan lang ako. Putang ina pag... Naku, yariho talaga itong mga kriminal kay Tatay Digong. Ang liit ng pasensya niya, ibig sabihin, pag nagkamali ka ng isang beses, meron ka talagang kalalagyan. Sa kapwa-tao, laki, ang haba ng pasensya niya, kahit anong gawin mo, no? Lokohin mo, utangan mo, kung ano-ano gawin mo, wala pakialam Tatay Digong. Pero pagka ikaw kriminal, isang pagkakamali mo lang, may kalalagyan ka, Brad. Sabihin ko sa inyo. Hanggang dyan ka lang. Mm. Hindi ka napapalusugin. Hindi ba? Hindi ako maniwala na kailangan mo mabuhay at the expense of the other guy's pocket. Bakit ka mabuhay sa bulsa ng ibang tao? Kung wala kang pera, pues, mamili ka, ilang Jones Bridge, ilang bridge yan dyan. Mamili ka lang sa anong bridge ka tatalon dyan. Ano? Kung wala ka man lang pagkain, tapos desperado ka, gusto mo mag-hold up, at bukang yun. Galing! Maghanap ka na, mamili ka na tulay ng gusto mo dyan. O, umakyat ka dyan sa building dyan sa lumang eskolta na yan. Total, pagdating mo sa baba, isang boom. Tapos na. Wala na ang problema mo. Tangina yan, bakit mo damayin yung ibang tao na hirap na nga sa buhay, hold upin pa ninyo, takutin pa ninyo, may kutsi nga, hindi naman sa kanya, sa kumpanya, nakakutsi lang, tapos, ang ayaw ko, alam ko kayo mga kidnapper, pag kinidnap ninyo isang tao at pinatay ninyo, hindi ko kayo bubuhayin. At kung malaman ko kung nasaan ka nakatira, saan ko kikidnapin ko yung isang anak mo, itapong ko yan sa putang inang. Hindi ko gagawin ni Tatay Digong yan. Kumbaga ano lang yan, yung mga ano dyan, yung mga sensitive, ililiteral na. Yung mga mahina umintindi. Natatawa ko tayo minsan, no? Pagka merong sinasabing ganyan si Tatay Digong. Itong mga ano, yung ibang mga kababayan natin na hindi taga-suporta ni Tatay Digong. Sila ho talaga liniliteral ho talaga. As if naman nagagawin ni Tatay Digong yun sa isang batang inosente. Kumbaga ano yan, dyan sa mga salita niya na lang na yan, na-e-express ang kanyang emosyon. Yung kanyang pagkagalit sa mga kabalintunaan ng mga kriminal na yan. Itapong ko dyan sa top, dyan sa... Baka akala ninyo, you do not have
a monopoly of evil in this country. Lahat tayo may sungay. Kaya lang sa ating upbringing, religion, sa disiplina, nagpipigil tayo. Pero kung ang tao, you rob him of his hope and, anak, gano'n. Ang advice ko, patayin mo. Back up kita. Kidnapin mo yung bata. Tapos, itatapon mo lang, hindi mo na isasauli. Tapos tatalangipin mo yung ransom. Ibabayad sa inyo. Para pagkatapos ni Hinuhay, basta na lang tapos na. Pagka ganun po, marami tayong kriminal dito. Ang unang kriminal dito, yung naging presidente ninyo. Kasi kung hindi ako naging presidente, putang inaw, kasama tayo dito sa sindikato natin. Kidnapper rin ako. Hold-upper rin ako. Hindi ako bulahin ako. Minimekos-mekos na ulit natin. Swerte kayo. O kung hindi ako naging presidente, kasama niyo ako. Ganyan din ginagawa. Takot-takutin niya mga baril-baril. Ayos. Mga sindikato. Sabay sa impyerno, gusto mo. Maghanap ka ng handcuff. Sino yung kriminal na kursunadang mag-handcuff kita. Sabay tayo magtalon dyan sa... Kasi gusto ko nang mamatay. Alam mo, huwag mo niyo, do not fuck with me. Kasi ako gusto ko na rin mamatay. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan na patayin ka at magkamatayan na tayo. Kako at the age of 73. 79 pala. Hindi, si Sal. Binibiro ko Sal. Kasi si Sal ayaw umamin naman matanda siya sa akin. Siguro si Panelo basta matanda yan siya sa akin. O bata-bata lang. May katanungan pa? Yes, Miss Pa. Mr. President, Yun, si Madam Pamela. At naniniwala mo ang gagawin niyo na maganda ang ginawa ninyo sa Davao. At lahat ng sambayan ng Pilipino ay naniniwala maganda ang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay buhos or all hands on deck ika nga sa pagsira sa pangalang Duterte? Bukod ay bagkus na maganda naman ang inyong ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. Palakpakan! Palakpakan! Ako, tapos na ako, pinakita ko na yung... Galing Tatay Digong. Saludo yung talaga. salida ko. Saludo pati paa. Yung salida, yung show ko. Bisaya yung Espanyol, pati Bisaya yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na naman. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong, at least dito sa mga Maynila, hold-upper kung ilang mga sindikato, kung magsabi kami noon may 10 na sindikato na malalaki, siguro naiwan pag alis ko, may mga 2 o 3. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala
Hindi kasi magprangkahan tayo. Sabi ko magprangkahan na lang tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro nito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga kriminal, kung ano-ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo plus 100 times pa. More cruel and more violent than what you can do. You do your worst and I will do mine, at doon na lang tayo magkita kasi pagdating ninyo may surprise kayo. Kasi dapat mauna kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo sa Satanas, wala na sa trono nila. Hindi pala nakukuha nito mga ano. I'll give you a riddle. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2 each. Si Satanas, nag-manicure lang yan sa paa ko. Bakit mo patalo? Gago. Magpunta ako doon sa impyerno para pasunog lang tapos si Satanas ba tigas-tigas doon. Sabihin ko sa kanya, bakit? Naging presidente ka ba ng Pilipinas? Wala ko mga mahal talaga doon sa atin. Hindi, ano ako, sarcasm plus malicious, na ako. Pero, napipilitan Huwag niyo seryosohin ako lahat. kasi yan ang kailangan ng mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung mga putang ina niya. Walang mangyari yan. Kayo, alam ninyo. Madala mo itong mga pagka nakahawak ng baril yan, sabi ko sa pulis, kaya sabi ko sa pulis, patayin mo. Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag ko kayong makita, maabutan sa ospital na nakatingalo. Na binaril kayo ng kriminal. Dapat yung kriminal ang nandyan sa emergency room. Kayo yung pakapi-kapi pagkatapos ng trabaho. Sabi mo nga, no quarters given, no quarters asked. Yun ang training ko. Ang problema lang kasi ay ang nasa kampo ako dito sa civilized world. Kasi kung nalagay rin ako sa kampo dito sa mga ulol na to, the evil. Ang malas natin pag nagkataon, di ba? Hayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Magkita-kita ulit tayo mamaya-maya. Maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-comment, nag-super thanks sa baba. Saludo. Maraming salamat .